Bakit kaya hindi pare-pareho ang bunga? Magandang araw ng Biyernes kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Charbel Maclo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Kaya pakinggan ninyo ang talinhaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig sa salita ukol sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa, ay tulad ng mga binhing nahasik sa tabing daan. Dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ang binhing nahulog sa batuhan ay yaong nakikinig at masayang tumatanggap ng salita. Ngunit sa kawalan ng ugat ay hindi nagtagal, at pagdating ng sakuna o pag-uusig ay nangihina ang loob. Ang nahasik sa mga dawagan ay yaong nakikinig ng salita. Ngunit ito ay iniinis ng kabalisahan sa daigdig at ng hibo ng kayamanan, kaya't hindi nagbubunga. Ang nahasik sa mabuting lupa ay ang nakikinig ng salita at nauunawaan ito. Dahil diyan ay may nagbubunga ng tig-100, ng tig-60, ng tig-30. Kapanalig, mahilig ka bang maghalaman? Hilig namin yan ng aking yumaong asawa. Kaya nga nung nag-retire siya, bumili kami ng farm para pagtaniman at pagyamanin. Alagang-alaga sa fertilizer, patubig at spray, kontra sa nakakapinsalang mga insekto. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng puno hitik na hitik sa bunga, kahit pa todo alaga. Bakit kaya di pare-pareho? May mga puno na nilalanggam pa rin o inuuod ang mga dahon. Dahil dito, ang ani sa mga puno ay hindi pare-pareho. Tulad ng mabuting balita sa araw na ito, ang binhing na itanim sa mabuting lupa ay nagbubunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. Bakit kaya hindi pare-pareho? Nakikinig naman tayo lahat sa salita ng Diyos at naniniwala dito. May matibay tayong pananalig at may matatag na buhay panalangin. Taos-puso rin natin sinusunod ang kautusan ng Panginoon. Pero bakit kaya hindi pare-pareho ang bunga? Kung susuriin natin kapanalig, minsan may kulang pa rin tayo, lalo na sa pagmamahal sa kapwa, sa paninindigan para sa katotohanan, sa pakikiramay sa mga inaapi at nasa laylayan ng lipunan. Kitang-kita natin ang talamak na korupsyon at dishonesty sa gobyerno. Obvious na self-serving ay iba nating leader, pero di tayo kumikibo kahit nanggigigil tayo. Takot tayong makialam at baka mapag-initan. O kaya, kulang tayo sa paninindigan. Ipagdadasal na lang natin ang lahat ng ito. Mabuti ang magdasal, pero mas mabuti magdasal at kumilos. Magsalita, iparamdam sa kinauukwalan ang kanilang pagkukulang. Ang ating Ama sa Langit ay lagi nakamasid sa atin. Naway mabawasan, kundi man tuluyang maalis ang ating mga kahinaan. Nananalig ako na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tulad ng masinop na hardinero nag-aalaga sa kanyang mga tanim, gagabayan niya tayo at kailanman ay hindi pababayaan. Hanggang sa maghihitik na hitik ang ating mga bunga. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kay San Benito. Mahal na San Benito, hinihiling ko na sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapala,
Pangalagaan mo ako, ang aking mga mahal sa buhay at ang aming tahanan, ngayon at araw-araw, upang hindi kami mahiwalay kay Jesus at Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng tukso, espiritual na pang-aapi at pisikal na karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.